So, what's up mga ka-acid? Nandito naman si Cardo Talisay mga ka-acid. So, ano ba yung vlog natin ngayon? Ang vlog natin ngayon mga ka-acid, tungkol sa mga pakiramdam ko sa ulo, ang kasagsagan ng acid reflux ko. Kasi, may isang tagapanood tayo na si, shoutout na rin kay John Mark Seda. Shoutout sa iyo boss, para sa itong vlog ko na to. Yung kasagsagan ng acid reflux ko, una talagang naramdaman ko niyan, ang pinakauna talaga, yung sa mata ko. Yung sa mata ko mga ka-acid, yung ano yun eh, ano pa yun, December ko pa naramdaman yun ng 2021. Kasi 2022 ko talagang kalakasan eh. Ayun, December 2021, yun nga, naramdaman ko siya na yung mata ko, umaano na siya, nagbi-blink-blink, parang ganun. Tapos, lumalabo, parang ganun na yung nararamdaman ko. Yun talagang unang naramdaman ko niyan. Tapos, yun, tapos yung June na ng 2022, yun, lumakas na yung marami na ako nararamdaman sa parte ng ulo ko. Eh, nasa ulo na mga ka-acid. Dito sumasakit yan. Dito. Tapos yung dito ko, masakit yung dito ko. Dito banda yan. Masakit yung dito ko. Tapos dito palipat-lipat yung mga sakit niyan. Bali, nagpunta ako ng ENT. Nagpa-check up ako para sa migraine. Kasi syempre, at tinanong ako ng doktor kung katulog daw ba ako. Sabi ko, oo, sabi yung ganun. Bari 3 beses ako sa kanya nagpunta eh. Ang sabi ko sa kanya, baka may migraine po ako, sabi niya. Binigyan ako ng gamot ng pang-migraine. Yun, hindi yan tumatalab mga ka-acid. Kahit na pag may acid reflux ka, kahit na nagagamot ka sa pang-migraine, hindi tatalab yun. Kaya nakailan balik ako sa kanya. Hindi ko na alam yung ipapacheck up ko nun kung sa mata. Kasi parang sumusumpong na yung mata ko. Sumusumpong na siya yung mata ko na lumalabo. Tapos, yun nga, nagbiblink-blink. Tapos minsan nawawala. Tapos minsan sa ulo na, yung mga sumasakit na sa ulo ko. Yun ang mga naramdaman ko sa ulo. Tapos itong ilong ko, dito, masakit yan. Masakit yang dito. Dito yan, kala mo may puputok na ugat. Yan ang mga naramdaman ko. Tapos yung pakiramdam ko sa ulo ko, yung umangat to. Umangat yung ulo ko. Kaya nakakatakot yun. Kala mo yung pati mga buhok mo tumayo, parang ganun. Yun ang mga experience ko dyan. Nagkaroon ako ng acid reflux. Tapos yung namamanhid din. Namamanhid din yung ulo ko. Ganun yan. Tapos, para ang lutang. Lagi ka ng lutang. Hindi ka makapokus niyan sa mga iniisip mo kasi, yun nga, nakaganon yung ulo mo eh. Parang lumalaki siya, parang ganun. Yun ang pakiramdam mo, yun ang mga pakiramdam ko niyan. Tapos, yung mata ko, pagigising ko lang, ng umaga, kahit umaga kagigising mo lang, lagi ang inaantok niyan. Lagi akong inaantok dati. Bakit doon ka magtataka nun? Yun ang mga pakiramdam ko talaga ng kalakasan ng acid reflux ko. Magtataka ko, ba't kagigising ko lang? Parang na akong inaantok. Sabi yung ganun. Isip ko, siyempre, mawawalan ka na ng mawawalan ka ng gana nun kasi, siyempre, lantang gulay ka eh. Gusto mo na matulog. Parang ganun kasi inaantok ka nga. Tapos yung yan, dito kong lalamunan ko, makati na masakit yan. Kaya para may plema. Yan ang mga pakiramdam ko niyan. Tapos yung tenga ko, gumaganon yan. Gumaganon yan. Tapos pag lalo mong pinapakiramdaman yung gano'n yan, biglang gaganon yun. Biglang para siyang may kulaglig na hindi maintindihan. Gaganon siya.
Ang pinaka ano ko yun dito sa ilong. Kasi yung masakit na yung dito ko, pina-check up ko yun, kala ko kasi dati sinus. Sinus yun, kaya nagpunta na ako nagpa-check up na ako nun sa doktor. Kasi sabi ko nga, bakit ang sakit-sakit nandito ko? Para may puputok na ugat yan. Tapos yun, binipi nga ako, tumataas daw yung dugo ko, kaya ganun. Ayun, pinainom ako ng ano, ng pampa-high blood. Bumaba naman yung dugo ko. Kaya, ayun, umukay na naman ako, kaya pinauwi ako ng doktor. At saka yung puputok na ugat ko rito, tsaka yung dito. Yan, masakit talaga yan, dito. Sa kaliwa at saka sa kanan. Palipat-lipat yan dito, pag ganun. Pati dito. Yun talagang lagi na ako nag-iisip kung ano yung sakit ko na yun. Pero bago ko, hindi pa ako, wala pa ako nararamdaman sa tiyan yun. Yun mga unang-unang mga sintomas. Puro sa ulo, sa mata. Yan, mata at saka ulo. Yan ang mga naging sintomas ko. Yung naramdaman ko ng lahat ng yung ganun mga pakiramdam, nako, para na akong mababaliw nun. Talagang ang hirap sa pakiramdam niya, mga ka-acid. Talagang wala na. Sabi ko, ito na yata yung, wala na, kung ano na iniisip mo, kaya hindi ka na makapokus, hindi ka na makaano, para ka naman sisiraan ng ulo, parang ganun. Yun na yun. Kaya, pero sakto nilabanan ko lang talaga. Kaya kaya rin nyo rin yan. Tapos lalo na yung ano, ka-acid, yung pinakamatinding na nangyari sa ulo ko, yung, kasi ano yun yung humilab yung tiyan ko, nagugutom talaga ako, kaya sabi kong ganun, kakain ako. Kaya kumain ako ng kumain, yun, yung na-hospital na nga ako nun. Kumain ako ng kumain, pagkain ko ng kumain, ang ka-acid, yung ulo ko, gumanong-ganon na, gumanong-ganon na yan. Gumaganon yan. Gumaganon. Ako, hindi ko ginagalaw yun. Talagang mismong ulo ko na yung gumaganon. Kasi nga, sobrang dami ng gas. Hindi na kaya niyang ilabas sa ano ko, sa puwit, hindi na kaya niyang ilabas. Gusto nang lumabas dito kasi nararamdaman ko talaga yung hangin Hangin na lumalabas dito sa ilong ko, minsan dito na sa bunganga. Ganun na yung mga katindi yung nangyari sa akin. Gumanong-ganon yung ulo. Gumanon na ngayon, mga kasi gumanon na yan. May video ako nun Ang kaso nga lang, binura ko kasi, binura ni mother ko kasi sa cellphone niya ako nag-video nun. Kasi natatakot daw siya, sabi niya, bakit iba yung ano sa kanya iba yung dating may mga nilagyan pa nga niya ako ng mga ano rito ng panyo, tapos may mga dahon-dahon ako, kala mo si Mang Kepwing ako nun nilagyan ako ng dahon, pero habang ano yun, nagdadasal lang talaga ako, hawak-hawak ko yung rosary, talagang kahit gumaganon yung ulo ko ng ano na yun, ng gabi na yun, tsaka ano yun bali 3 days din gumaganon yung ulo ko, 3 days din, ganyan. Pero habang ano yun, dahan-dahan lang na gumagalaw yung ulo ko. Minsan nakokontrol ko naman na hindi ko lang iniisip. Minsan talagang gumagalaw siya, kusa siyang gumagalaw, mga ka-acid. Kaya yun ang napakahirap na experience. Kaya yun, yung gumalaw yung ulo ko, sobrang dami ng gas ko sa ano. Kahit sino talagang ayaw maniwala kasi siyempre mahirap yun kasi kahit yung doktor nga, sabi sa akin ng doktor, bakit daw ginagalaw yung ulo ko Sabi ko, Dok, hindi ko po gagalawin yung ulo ko. Ako rin po, hindi ko rin alam kung bakit gumagalaw yan, sabi ko gano'n. Doon mga ka-acid, doon na ako nagpa-albularyo kasi nga, gumalaw na yung ulo ko, napakahirap nun. Siyempre, ikaw baga naman, gumalaw yung ulo mo na hindi mo ginagalaw. Hindi ka magtataka. Anong nangyari sa'yo, di ba? Doon pa lang mag-iisip ka na na matatakot ka. Yun. Kaya sa lahat ng mga nahihirapan sa mga sintomas sa ulo, ganyan, lahat yan naramdaman ko yan. Pagtagumpayan ko yan. Kaya ako binablog para hindi kayo matakot. Kasi gusto ko rin makatulong sa inyo na hindi kayo matakot. Gusto ko kasi na hindi matakot kasi galing ako diyan na takot sa mga bagay na hindi ko maipaliwanag sa sarili ko. Kaya para sa iyo, John Mark Seda, lahat ng tanong mo
nasa about sa ulo, nasa nararamdaman mo sa mga parang lumalaki yung ulo mo, parang ganun, parang ganyan. Lahat yan, dinanas ko yan. Kaya, huwag kang matakot yan. Kasi darating ang time, darating ang panahon, makukontrol mo yan at mawawala din lahat ng mga nararamdaman mo. Basta marunong tayo magtiwala at maghintay kung kailan sa ating Ama. Kaya mga ka-ASID, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panunod. Andito lang si Cardo, nag-share ng mga nangyari sa buhay ko at mga nangyari sa acid reflux. Maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Cardo Talisay.